do this pagkatapos kanyang iiwan para manumbalik ang pagmamahal niya sa iyo. Yo. So ito, napakasarap pakinggan, no, kung sakali man na siya ay babalik and mamahalin ka. Pero ito nga sa video na ito is posible na mangyari talaga na siya ay babalik. Which is, magagaranti ako sa inyo mga utol once na ginawa nyo lang po sa tama yung sasabihin ko dito. And kung sa ngayon man ay ikaw ngayon ipinagpalit, iniwan, or nilalayuan ng partner mo, mangyayari pong babalik at saka babalik po siya pagdating ng araw. Okay? So but yung iba bumabalik dahil gagamitin ka, kasi hindi lahat ng bumabalik is dahil sa pagmamahal. Pero kung yung target natin is pabalikin siya para mahalin ka ulit, ito po yung sikreto dyan. Okay? But first of all, ang pagmamahal kasi utol, sa totoo lang, hindi naman kasi agad-agad yan nawawala. Tandaan niyo po yan. Kapag iniwan kayo ng mga partner ninyo, lumayas or kahit ipinagpalit ka, no? Let's say, bago ka pa lang niya ipinagpalit. Sa totoo lang yung pagmamahal ay hindi po yan nawawala kaagad. Okay, ganito po kasi yan. So umpisa ng relationship is, syempre di ba napapansin ninyo, masagana, may excitement, masaya. But eventually, pagdating sa kalagitnaan is, ito na, dahan-dahan na pong nag-fade. Dahan-dahan na pong nawawala yung excitement. Because yung pagmamahal utol ay napapatungan ito ng depende sa pagtrato ninyo sa bawat isa. So dito na po papasok na mapapatungan po ito ng reklamo, pressure, no, pagkokontrol, tensyon, na halos lahat-lahat na lang ng ikasasakal ng partner mo is nandyan. That's why, ito ngayon, kumukuha siya ng paraan or gumagawa siya ng paraan paano makatakas. But in other way is, ito po yung napipili kung minsan ng mga kalalakihan. Umatras, layuan ka. But, sa ganitong gawain na pinupush niya or pinupull out niya yung sarili niya, is hahantong din po siya sa kalungkutan or maboboard. And ito na rin yung tutulak or uudyok sa kanya. That's why kung minsan, mas lalong nalulong sa mga barkada, sa tropa. And yung pinaka worst pa is mambababae. Oh. Yeah. So yun po, no? But ang love is nandyan pa rin yan. Pero napapatungan lamang ng mga mabibigat na emosyon. Okay? So but ito ngayon, paano nga ba natin ito bawiin? Sa oras utol na ikaw man ay iniwan sa ngayon, ito po ang dapat ninyong gagawin. Okay, huwag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat ay huwag talikuran ang sakit. Yes, I know, nasasaktan ka sa ngayon. Masakit, di ba? Pero sige, okay lang. Bigyan mo ng panahon yung sarili mo na kimkimin, na damdamin. No, or magmukmuk ka lang muna dyan. But there is a limitation lamang. May limitasyon po utol yung pagmumukmok mo na yan. Dapat talaga bigyan mo lang ng kaunting panahon. Kung gusto mong umiyak, yes, wala pong problema. Pwede pong umiyak. Kasi kapag binibigyan mo ng oras or panahon yung sarili mo, nabanggit ko na rin ito dati na halimbawa na lang pagkagising mo sa umaga, no, is bigyan mo ng chance or ng time yung sarili mo na like 15 minutes or 20 minutes na sige, magmukmuk ka muna dyan, mag-emote-emote ka muna dyan, but kailangan is meron talagang timeline lamang. No, may limit. Na after nun, after ng 20 minutes is wala na, mag-focus ka na muna sa sarili mo and then kinabukasan ulit. No, ganun lang ang gagawin mo para meron ka talagang exact na panahon na para lamang dyan. Okay, may nakalaan kang panahon para dyan. So okay, and then ito, yung kasunod natin is manahimik, no? Sa panahimik kasi utol, that's why yung isang ang ina-advise namin is yung mag-no contact ka. Wala ka munang sasabihin, wala ka munang i-feed na balita, no? Na galing sa'yo. Kasi yung pagpananahimik is dito po natin ina-adjust yung sarili natin. Na dahan-dahan po nating ina-adapt yung kapayapaan. Na magkakaroon tayo ng peace of mind. Okay? So, mayroon pong transition
na kailangan is dahan-dahan mo na. No, wala pong biglaan utol, wala pong magic dito na gusto mo. Maya-maya, Kuya Kiko, gusto ko maginhawaan na ako, magkakaroon na ako ng peace of mind. Wala pong ganun. Kasi kung saan ka nasanay is dahan-dahan po yan na kailangan mo na nating idaan sa tamang proseso. Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is tanggalin ang mga alaala. Okay, marunong ka bang magtanggal ng mga alaala ninyo? Kahit gaano pa kayo katagal dyan utol, no? Kahit gaano pa kayo or kahit ano pa yung mga pinagdaanan or pinagsamahan ninyong dalawa, kailangan mo itong kalimutan. Sa anong pamamaraan? Pwede nyo po itong isulat sa papel. Isulat nyo po yan araw-araw hanggang mapagod ka, hanggang sa sumuko ka, hanggang sa tamarin ka na. No? Ano ba itong sinusulat ko? Parang wala naman itong katuturan. Yes, diyan pa lang, once na isinantabi mo na, ay dito mo rin padahan-dahan. No? Psychologically is makakalimutan mo rin yung mga alaala ninyo. Kasi para magsasawa ka kasi ulit-ulit mo na lang sinusulat, pero okay lang mag-reminisce mo tol. Pero ito tandaan ninyo, sa pagre-reminisce kasi is mas lalo kang magiging emotional. And ito po yung mag-uudyok sa'yo na mas lalo mo siyang hahabulin, mas lalo mo siyang ipaglalaban. Please lang utol, kontrolin pa rin ang sarili. Kasi meron nga tayong pinaplano, di ba? Okay, so yun And then ito, yung pang-apat natin is, syempre after ng lahat-lahat ng ito, na nahimik ka, okay? Nagmukmuk ka muna, but kailangan is, meron pa rin tayong panahon na bumangon. Yun po ang pang-apat natin utol. Kailangan mong bumangon, hindi pwedeng araw-araw na lang magmumukmuk ka dyan, hindi pwedeng sa buong oras, di ba? That's why, naglalaan lang tayo ng tamang minuto para sa pagmumukmuk, para sa pag-emote mo dyan, no? So, and the rest is, kailangan na natin bumangon talaga utol. Kasi, tandaan niyo yung future ay hindi po yan uusad once na kumakapit ka pa lagi sa past mo. Pero kapag may inaayos ka dito ngayon sa present, for sure, may magbabago at saka maaayos din yung future mo. Nakuha? So yun and then ito, yung panglima natin is, huwag makinig sa kanya. Yes, for sure magre-reach out pa ito. Or let's say man, kahit niloloko ka na, kahit ina-echopera ka na, pero nagsasama pa rin kayo, huwag ka nang makinig sa kanya. Kailangan mo itong ipatagos sa kabilang tenga. Kumbaga pa, kung punong-puno ka na utol, huwag na nating dagdagan pa. Kailangan na nating magbawas. Sa panahimik mo, sa pananahimik mo, no? And sa pag-e-emote mo dyan, sa pagmumukmok is, yun po yung cycle natin na dahan-dahan nating tinatanggal or binabawasan kung ano man yung tensyon na meron dyan sa ating isipan. No? So that's why huwag na nating dagdagan pa sa pamamagitan ng huwag na tayong makinig sa kanya. Please lang. Okay? So yun. And then ito, yung pang-anim natin is, hayaan mong maramdaman niya ang pagkawala mo. Kung siya man yung umatras, kung iniwan ka man niya, kung mayroon naman siyang kinakasama sa ngayon, hayaan mo lang sila utol. Hayaan mo ring maramdaman niya na wala ka na. Sa pamamagitan talaga na iatras ang sarili, tanggalin ang sarili, mag-detach sa kanya. No? Sa lahat-lahat na kung ano man yung nakasanayan mo sa kanya, kailangan mong dahan-dahaning tanggalin ito utol. Uulitin ko, wala pong biglaan. Hindi po yan ganun kadali lamang. Nakuha? So yun. And then ito, yung pampito natin is manubalik sa dating ikaw at higitan. Okay? Kailangan mong mag-level up. That's why always ko rin pong sinasabi na yung pagsa-self-improve natin or yung self-improvement ay hindi dapat natitigil. Dapat tuloy-tuloy po ito. No? Dapat is halos araw-araw nag-e-improve tayo. Tinitignan natin kung ano pa yung pwedeng i-improve sa ating sarili. Hindi yung bumabagsak tayo, hindi yung hinahayaan na lang natin yung ating sarili, kundi kailangan is magle-level up tayo. Lalong-lalo na sa panahon sa ngayon na ine-echapwera ka ng partner mo. Ito yung kailangan utol. Ito yung tamang panahon para i-upgrade mo ang iyong sarili. Nakuha? So yun. And then ito, yung pangwalo is, huwag mo na siya bigyan ng atensyon. Yes. Once na hindi mo na siya binibigyan ng atensyon, no? Like I said kanina, na kapag siya is punong-puno na, no, napapatungan yung kanyang pagmamahal ng ibang emosyon, galit,
puot o kung ano-ano pa dyan. Dahil nanahimik ka at saka hindi mo siya binibigyan ng atensyon sa ngayon, yung nararamdaman niyang yon na pumapatong o yung tumatabon ng pagmamahal niya sa'yo is mabawas-bawasan hanggang lumitaw yung pagmamahal niya sa'yo, utol. That's why, no, palagi po namin na-advise talaga yung no contact rule, yung radio silence, no, magparaya, no, mag-step backward muna, hayaan mo muna siyang makapag-isip-isip. And, please lang, huwag po kayong matakot na ibigay yung me time niya, yung panahon niya, no, na siya ay makapag-isip. Kailangan is, siya din yung bigyan natin na siya makapag-isip na baka ikaw yung tuluyan na mawala. Okay? So yun po mga utol, tandaan ninyo. Kung paano natin minamahal at saka pinapahalagahan yung sarili natin or nire-respeto ay ganun din yung gagawin ng ibang tao sa atin. Lalong-lalo na yung partner natin. Pero kung tayo mismo tinotolerate natin na kahit dinidisrespect tayo ng ibang tao, hinahayaan pa rin natin, is mas lalo po tayong titignan ng taong yon na mas lalo tayong liliit, bababa at saka i-disrespect lalo, no? So yun po ang mangyayari talaga. Hindi ka mamahalin kasi hindi mo rin minamahal yung sarili mo eh. Aatrasan ka niya kasi ikaw mismo is parang na-fall out of love ka na rin sa sarili mo. Yeah, tandaan ninyo, no? Nagsisimula talaga ang lahat-lahat sa sarili natin. So please lang, no? Gawin nyo po yung lahat ng ipinagsasabi ko dito kasi darating at saka darating talaga yung araw na siya ay babalik at magmamakaawa sa'yo para mahalin mo siya ulit. Yes, hindi po yan babalik utol dahil sa papakinabangan ka. Hindi po yan babalik utol dahil sa may kailangan lang siya sa'yo or nagiging rebound ka, kundi babalik po yan sa'yo dahil nakita niya yung importansya mo. Oha. So yun ang po mga utol, sana'y malinaw na malinaw sa inyo yung ipinagsasabi ko dito. And sana'y may natututunan pa kayo lalo, ha. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush!